to dahil nagmamadali. Taga Davao ka ba, Mark? Hindi. Hindi ako taga Davao. Oh. Pero ito yung balita dyan. Oh. Ano sabi? Sara, sinusuka na? Question mark daw. BP Duterte admits even politicos in Davao City don't want her endorsement. Dinahandahan ko ha. Para yung mga DDS diyan sa comment section hindi naman mabigla, no? Hindi atakihin. O ayan, o di ba? O. Ayan, malinaw na nakasulat. Sara, from politico.com, isinusuka na, Sara, sinusuka na. BP Duterte admits even politicos in Davao City don't want her endorsement. Kapag ka nga naman nasabi, nakalinya kay BP Sara yan. Sagot ni BP Sara yan. Natatakot po sila, mga kababayan, na baka po yung kandidatura nila baka kung saan mapunta, magaya po sa mga Duterte. Tingnan nyo na lang mga bossing, kandidatura ni Bato de la Rosa. Saan po napunta? Dati kahit papaano, nasa top 5, 7 yan. Ngayon po, sa top 12, hindi mo na makita, mga kababayan. Hindi mo na makita si Bato de la Rosa. Gawa nga din po dahil alam na sila magkakatropa, na sila ay nagkakampi-kampihan. Vice President Sara Duterte's political capital has plunged to the point that candidates in her bailiwick, sa baluarte nila, Davao City, are turning down her endorsement. Siguro iniisip, BP, wag mo na ako i-endorse. Baka madamay kami dyan sa inyo. Di ba? Wag na. Ito po yung tinatawag natin, mga kababayan, na kapag ka ikaw nabahiran ng Duterte, baka ito ang ikatalo mo. Kapag ka nasabit ka, sa mga Duterte, baka ito ang maging dahilan ng lumabo, yung pangarap mo kung saan posisyon ka uupo. Dati mga kababayan, may ganyan, yung mga kakamping, mga tawag dito, tinatawag nating mga dilawan, pero nandiyan po sila, mga kaibigan natin, mga bossing. Kumbaga, may sinasabi tayo, nako, ito yung kiss of death, na kapag ka ikaw, nalinya doon sa mga kakamping. Dati po yun, mga kababayan, iba na po ngayon. Pag nalinya ka doon sa mga kakamping, sa mga dilawan na kandidato, maaari at posible na ikatalo mo. Dati ho yun, pero iba na ho ngayon. Meron po tayong mga kababayan na susubok muli doon sa mga kakamping na kandidato. So ngayon po, nalipat na po to sa mga Duterte, mga kababayan. Biruin mo, yung mga kandidato sa kanila. BP, wag na po. Hindi, siguro sabi ni BP, hindi, sasabihin ko, para lumakas ka. Davao ito, Hindi, wag na po, okay na po kami. Baka madamay po kami diyan sa inyong mga pinaggagawa. Di ba? Siyempre mga kababayan, kahit po mga taga Davao yan, matatalino na din po yan. Maririnig nila yung sinasabi po ng ating Vice Presidente. Katanggap-tanggap pa po ba yung mga naririnig nating mga salita kay BP Sara? Parang hindi na po Parang hindi na po pang national position, mga kapatid, mga boss, chief amo, sir. Di ba? Ganon din po ang mga taga Davao. Ay, saglit lang. Ano ba tong mga to? Parang hindi na pang presidente, parang hindi na pang vice-presidente yung mga sinasabi. Di ba? Eto pa, sabi ni Sheila Abad. Akala mo lang yun. Yan nga, balita na nagsasabi, in a press conference in Zamboanga City, Wednesday, November 27, Duterte said she won't be endorsing any local candidates in the upcoming election, though the decision wasn't really her choice. Si BP, okay sa kanya mag-endorse. Pero yung mga kandidato doon, ayaw sa kanila. Ayaw na madamay doon sa kanilang mga pinagsasasabi at mga pinaggagawa. For local, as of the moment, I am committed to Davao City. But apparently in Davao City,
Sinasabihan nila ako, wag na lang daw akong sumali doon. I have my own problem. Oh, yun yung pinapalisot na lang. BP, wag mo na kaming pakialaman dito. Madami kang problema eh. Harapin mo na lang yan, no? Wag mo na kaming kumbaga, wag mo na kaming idagdag sa problema mo. Di ba? Sarah's father, former President Rodrigo Duterte, will run for mayor of Davao City against Carlo Nograles, a member of the clan, with which the Dutertes have long-standing political rivalry. The Duterte patriarchs will run alongside of Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ano naman ang kwento dyan? Ano naman ang ibig sabihin niyan? Bakit si dating Pangulo ang tatakbong presidente at tatakbong mayor? No, samantalang si Basti naman pwede pa at meron pang terminong pwedeng tumakbo pa siya ng pagka-mayor. Isa lang po sagot dyan. Alam nila na hindi kakayanin ng mukhang tambay na si Basti yung kalaban, mga bossing. Biruin mo naman, pagtabihin mo yung dalawa na yun, Baste. No? Yung isang mambabatas at itong isang mukhang mambubutas lang. O kaya, sabi? Baste, sagigilid ka muna. Mag-ano ka na lang, mag-vice mayor ka na lang, no? Tatalunin ka nito. Ako na lang ang tatakbo dito. Pag nategi ako, ikaw naman ang kapalit di ba? Vice President Duterte acknowledged that her own... Pero mga boss, kung maalala nyo, nag-testing the water sila dyan. Ano pong testing the water? Ang Vice Presidente sumubok na, alam nyo po, 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Pinagtawanan po, mga kababayan, ng mamamayang Pilipino. 3 Duterte? Nadamay dyan si Robin Padilla na mapagtawanan. Kasi po, biglang sabi ni Robin Padilla, okay po yun, 3 Duterte sa Senado. Samantalang siya, ang ipinapasok niya, ang isinusulang niya ay yung anti-dynasty. Sabi ko, si Robin kaya talaga ang sumulat nitong anti-dynasty na sinusulong niya? Tapos pabor siya doon sa 3 Duterte sa Senado. Hindi mo talaga alam kung ano mga gusto no? Di ba? Mga kababayan, hindi mo alam talaga kung ano mga gusto yun yung testing the water nila. Nagtawa lang po ang sambayan ng Pilipino. Hindi nila tinuloy. Kaya nung hindi tinuloy, tapos nakita nila, naku, lumaban sa pagka-mayor si Carlo Nograles. Tapos, ang kalaban, si Baste. Baste, sagigilid ka muna ha. Vice Mayor ka na lang. Pag nategi ako, ikaw ang kapalit. Kung sakaling manalo ka ng Vice Mayor. Pero sabi ng mga taga Davao, mga boss, no? Dahil daw po doon sa mga nakita nila na yung nireport ni General Torre na hindi naman pala talaga sila ang pinaka-safest city sa Southeast Asia kasi daw po yung tawag doon? Yung mga logbook, dinodoktor, mga kababayan. Kumbaga, paano dinodoktor? Mark, paliwanag mo nga yung dinodoktor na yon. 2 logbook. Diba? Meron sa isa sa harap ng station. Nandun nakasulat lahat yung mismong mga nagre-reklamo. Padami ng padami. Pagka pinasok na yung logbook, isasali na doon sa isang logbook. No? 2 ang isusulat. Imbis na 15 ang nakasulat, 2 lang sulat mo. Ano yan? Muntik magsuntukan. Ano yung isa? Nagtapon ng basura. Yan ang ipasa mo sa PNP. Ganun yung posible, mga kababayan, na nangyayari Kaya naman, pagkapasa sa PNP, naku, 2 lang sa Davao, maghapon. Isang nagtapon ng basura, at isa, nagsuntukan lang sa basketball. Safe talaga sa Davao. Pero wag ka, bigla silang nag-offline tokhang in 3 days. 7 o 8 ang tegi. Yun po ba ang safe, mga kababayan? Di ba? Eto, tuloy natin. Sa tingin ko naman, parang wala ring magkaka-interest na hanapin o i-request ako dahil lahat ngayon walang gusto na makita o malaman na kaibigan ko sila
o kakampi ko sila. Si BP Sara ang nagsabi, oh. Oh, ayan. Uulitin ko sa inyo, mga DDS. Tinatanong nyo ako kung taga Davao ako eh. Hindi naman ako nagsabi. Ayan, ayon sa balita ng politiko, si BP Sara ang nagsabi. Sa tingin ko naman, parang wala ring magkaka-interest na hanapin o i-request ako na kumbaga ipangandidato sila. Dahil lahat daw ngayon, walang gusto na makita o malaman na kaibigan ko sila o kakampi ko sila. Ang sakit nun, ano? Diba, Ai Chang, Just Vincent? Oh. Duterte, however, sees a silver lining to her situation, saying the lack of politicos to endorse will allow her to rest and focus on her work as vice president. Oh, ayan naman pala eh, di ba? Okay na kayo. Tatanungin nyo ako, Oy, Mark, ano ka ba? Taga Davao ka ba? Hindi. Pero yan, yung mismong sinabi ng vice-presidente. O, saan pa tayo pupunta? Doon mismo, doon sa sinabi ng vice-presidente. Sabi ni Ultra Tito, DDS, iiyak na naman. Sinusuka na ang puon nila. Mahirap po, no? Mahirap po na mag-endorse ngayon ng mga Duterte. Tingnan nyo, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, lagi sinasabi, isug ka ba? Isug ka ba? Tapos itong mga kolokoy na mga DDS na ito, na nandito sa ating comment section, hindi pumupunta. Di ba? Walang mga pupunta. Wala. Miski po doon sa mga power nila, sa mga followers nila, wala na pong mga nakikinig. Wala na din pong power, mga boss. Oh, ako naniniwala ako. Diyan sa mga yan, diyan sa mga DDS na yan, yung iba diyan, ano na lang yan eh. Hindi na lang makabaklas kasi wala eh. Nadiin na ako dito eh. DDS ako ng DDS for how many years? Tapos bigla akong babaklas ng suporta. Huwag kayong mahiya, no? Ako nga eh, dati, sumusuporta ako sa dating Pangulo. Pero nung nakita ko, nag-uumpisang manira, yung pabangag-bangag niya, sabi ko, naninira na lang, walang patunay. Hinto ko na, no? Yung aking suporta. Ganun lang yun. Kung hihinto kayo ng suporta, huwag kayong mahiya. Kasi pupunta kayo sa tama. Di ho ba, mga bossing?